Hi everyone! Welcome back to my channel. And alam nyo ba, para sa iba, yung pagpapakabit ng braces is for aesthetic purposes. Habang yung iba naman, naatihan sa mga naka-brace like me. Pero guys, let me tell you, hindi biro ang pagpabrace. It's a big journey emotionally, mentally, physically, and financially. Kaya today, samahan niyo ako sa aking pagpapa-adjust. No? We will visit my dentist. So, tara! So, ayun na nga. Tapos na ang araw natin. At salamat sa pagsama niyo sa akin sa aking pagbisita sa aking dentista. So, paano ko nga ba nakilala yung dentist ko na si Doc Mel? Si Doc Mel ay dentista ng aking sister-in-law simula ng bata pa siya. So, siguro around 30 plus years na nilang family dentist si Doc Mel. And then, nung napangasawa ng sister-in-law ko yung kuya ko, naging dentista na rin ng kuya ko, si Doc Mel. Around 16 to 20 years na niyang dentist si Doc Mel. So, pag what do you call that? Ayun, naalala ko na kapag nagpapamedical yung kuya ko, bago siya sumakay ng barko, dun siya kay Doc Mel, nagpapa-clearance pagdating sa oral. No? So, naging dentist ko na rin siya eventually. Kasi nirefer siya sa akin ng kuya ko. Nirefer si Doc Mel ni kuya sa akin. So, mga 5 years ko na rin siyang dentist. So, doon ako nagpapa-cleaning, nagpapa-filling, may mga bunot na din ako. At itong brace nga. So, thank you Doc Mel. And I'm so happy and grateful na siya yung dentist namin. Kasi napakabait, napakagaling gumawa, magaan ang kamay, very gentle. Never pa ako nasugatan ni Doc Mel habang ginagawa niya yung aking height adjustment or whatever. So, thank you Doc Mel. And kanina nga pala, hindi si Doc Mel yung gumawa sa akin, which is pamangkin niya yon, si Doc Nicole. So, kapapasan niya lang, no? And matagal na siya nag-a-assist kay Doc Nicole. So, nakikita ko siya nag-a-assist lang, tinutulungan niya si Doc Mel. Pero ngayon, I'm so happy for her kasi nga, nakapasa na siya sa board. Okay? At yan, si Doc Nicole. Thank you, Doc Nicole. Katulad ng tita niya, mabait din si Doc Nicole at magaan din ang kamay. Very gentle. At ang bilis na ginawa. Siguro parang 15 minutes. Tapos na yung adjustment ng braces ko kanina. So, ganon kabilis. And, yeah, napaka-importante or napakalaga ng oral hygiene.
And nung bata ako, siguro mga 5 years old, 6 years old, hindi ko yan napapahalagahan. And hindi rin biro yung pagpapakabit ng braces at pag-aalaga ng ating mga ngipin. Kaya naman, kung mga bata pa kayo at nanonood kayo ng vlog na ito, alagaan nyo ang inyong ngipin. Pero sa case ko, kaya ako nagpa-braces kasi meron ako mga nabunot ng ngipin. And then, nagkakaroon na siya ng space at yung front teeth ko is umuunahan. Gumagalaw forward. So, ganun. Sumusungki, napaunahan. Parang ganun. So, nung nagpa-check up ako kay Doc Mel, kailangan nga daw lagyan ng braces. So, dalaga pa ako, nagpakabit na ako ng braces hanggang ngayon. And after nito, magkakaroon naman ako ng retainer. Pero sadly, yung retainer ko is forever na. Kasi nga, may mga spaces na ako sa ngipin, lalo na yung bagang. Kaya, habang tumatanda ako, kapag hindi ko ginamit yung retainer, is babalik lang ulit. Kumbaga, magkakaroon ulit ako ng mga spaces sa teeth ko kasi nga meron na siyang nabunutan na ako. Kaya, panghabang buhay na yung retainer at nawa, sipagin na kung suotin siya palagi. Siguro, I don't know, God willing, kung ako ay tumanda ng ilang years pa, tamarin ka na maglagay nun, hinahayaan na lang natin na mag-space yung ngipin. But I don't know, wala pa tayo doon. But, yeah, the sad part for me is, forever nang retainer siya after the braces. Pero may isa pa namang paraan, medyo mahal nga lang, which is yung implant. So, lahat ng wala na akong bagang, 3 ata yan, pwede ko namang ipa-implant around 150,000, 120 to 150,000 isang ngipin na i-implant. So, roughly, kailangan ko ng at least 500,000, parang ganun, or 350,000, tama ba? 450,000, basta parang ganyan, 500,000 na lang para magkaroon ng implant. As of ngayon niya na presyuhan, I don't know kung sa mga susunod mas magmamahal pa. Kaya ingatan talaga natin yung ating ngipin, okay? Para confidently we can smile. And also, wag din nating husgahan o kaya mabuli natin yung mga naka-braces na ang arte-arte nila magsalita, ang arte nila. Kasi hindi madali magsalita kung kung alam nyo lang. Hindi nyo mapipigilan ang pagtalsik ng mga dapat tumalsik. Okay, wala kayong control dyan. Minsan, nasusugatan ka na, dumudugo na. Sorry for the word. Medyo gross. Pero yeah, hindi madaling magpa-brace. Emotionally, physically, and financially. Ako personally, gusto ko na talaga siyang matanggal matapos na. At, yeah, sabi nila, aesthetic, maganda, pero marami rin consequences. Napakahirap, lalo na after mong magpa-adjust. Mahirap kumain, mahirap magsalita, mahirap lahat. Okay, so, again, hindi madali. Kaya, maging kind tayo sa mga kakilala natin na naka-braces. Hindi lang sila nagpapa-cute. Okay. Parang sa daming hirap ng papabraces, siguro yun na lang yung pinaka-consuelo or positive side is that maayos yung ngipin mo, plus confident kang nagsasmile kasi may design yung ngipin mo. Yun na lang yung positive side. Kaya hayaan na natin sila. But mas maraming mga consequences. So, please take care of your self and pati yung mga ngipin natin, alagaan natin. Yung oral hygiene, brush your teeth twice to thrice a day, and mag-gargle din tayo. Gargle is very important. Tsaka yung mag-floss. Ayan, mag-floss tayo. Yung toothpick parang hindi siya advisable. Yung mga dental floss talaga. So, yun lang. Maraming salamat sa pagsama sa akin today at somehow, nakita nyo kung paano ang journey ko sa tuwing ako ay nagpapa-adjust ng aking ngipin. So, again, si Doc Mel at yung kanyang
clinic, yung High Point is sa Silang, Cavite, sa may Biga, katabi ng police station. So, hanapin nyo lang yan. Or I think meron sila sa Facebook. Hanapin nyo na lang. And hindi ka pala pwedeng basta na lang mag-walk-in doon. Kailangan magpapa-appointment ka. So, pwede ka mag-walk-in for asking information or walk-in ka, doon ka na din magpa-appointment. Pero hindi guarantee na pag pumunta ka doon ng 11 a.m. and then i-admit ka din agad or gagawin agad yung concern mo. Hindi. So, may mga appointment kasi sila. So, sa isang araw, kapag meron pa dong oras na libre, pwede ka nilang ilagay doon. Pero pag full na yon, pababalikin ka na lang nila. So, appointment system sila. So, yun lang. And thank you so much. Nawa, nag-enjoy kayo sa vlog na ito. God bless you. And thank you.